Gulat at takot ang nadarama ng gwapong ama na si Jax nang mag-uwi ang triplets niyang anak ng isang maputi at magandang babae. Kwento ng mga bata, hinahabol daw ng mga kalalakihan ang nasabing babae. Natumba at nawala ng malay sa harap ng mga ito, kaya para makatakas sa humahabol ay isinilid sa sakot inuwi sa bahay. Nang magising ang babae ay nagpakilala ito na si Millie Cuevas. Nag-research agad si Jax tungkol rito at nalaman niyang milyonarya ito at may-ari ng maraming negosyo sa buong syudad. Anong mananaig kay Jax? Ang pagiging makatao niya o ang pagiging ama? Wag lang madamay ang mga anak sa kinasasangkutan ng babae. Buhat-buhat ni Jax ang sako na hila-hila ng mga anak niya kanina. Hindi niya alam kung anong laman pero pakiramdam niya parang tao. Gusto niyang masigurado kung totoong hinala niya kaya nang makapasok sila sa loob ng bahay ay tiningnan niya agad kung anong nasa sako. Gulat at takot ang naramdaman ni Jax nang makitang maputi at magandang babae na dala ng triplets. Bakit kayo nagdala ng babae rito sa bahay? Kaya agad nilang pinagtulungan na 4 para alisin ang babae sa loob ng sako at ipinahiga ito sa pahabang upuan na kawayan. Inabol po siya ng mga kalalakihan, Papa. Natumba siya at nawalan ng malay sa harapan namin. Sagot ni Zane. Para makatakas siya sa humahabol sa kanya, isinilid namin siya sa sakot, inuwi rito sa bahay. Segunda ni Ray. Kawawa din naman kasi siya, Papa. Singit ni Yael. Napabuntong hininga si Jax. May kasalanan yatang babaeng ito kaya hinahabol. Sige na, magbihis na kayo dun. Kung saan-saan kasi kayo nagpupunta kaya ganun. Tumangong triplets at iniwan siya sa may sala. Habang nakaupo si Jax ay tahimik niyang pinagmasdan ng nasabing babae. Maganda ito, maliit yung hugis na muka, matangos ang ilong at may nunal sa ibabaw ng kilay. Sobrang kinis din na halatang yayamanin. Kumikinang pa nga yung suot nitong kwintas at hikaw. Nang gumalaw ng konti ang babae, ay agad na paayos ng upo si Jax at napalayo ng konti rito. Nasaan ako? Dahan-dahang bumangon ng babae na hawak ang ulo nito. Nagtaka ito nang mapatingin sa kanya na may kasamang pagkunot ng noo. Nasa bahay kita, miss. Bakit ako napunta sa bahay mo? Sinong nagdala sa akin rito? Nakita niyang nalukot ang mukha ng babae na napahawak ito sa sentido. Yung mga anak kong nagdala sa'yo rito. Ganun ba? Maraming salamat. Ako nga pala si Millie Cuevas. Tumayo pa ang babae at nakipagkamay sa kanya. Kahit nahihiya ay tinanggap naman ito ni Jax. Napakagatlabi siya dahil sobrang soft ng kamay ni Millie. Jax naman ang pangalan ko. Ngumiti naman si Millie sa kanya. Gustong-gusto na talaga ni Jax na magtanong tungkol sa babae dahil ayaw niyang madamay kung anong problema nito. Namumuhay silang tahimik rito kasama ang mga anak niya. Pwede bang makainom ng tubig? Sobrang uhaw ko na. Tumango si Jax at tinawag niya ang triplets. Sinundo si Millie ng mga bata at dinala ito sa kusina niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone, nag-research siya tungkol sa babae at nalaman niyang milyonarya pala ito at may-ari ng maraming negosyo sa buong syudad. Pero bakit hinahabol? Baka hindi nagpapasahod ng mga tauhan? Pero mukha naman itong mabait at palangiti. Habang si Millie ay sobrang sakit ang kanyang ulo, kagagaling lang kasi niya sa isang birthday party ng kaibigan. Inumaga siya ng uwi at minalas pa ay muntik pang ma-hold up. Mabuti na lang nakatakbo siya. Walang-wala nga talaga mga hayop na yon dahil hindi talaga siya tinigilan sa paghabol. Bakit ka nga pala hinabol ng mga lalaki, ma'am? May utang ka sa mga yon? Inosenteng tanong ni Yael. Napangisi si Millie. Sobrang cute na mga bata. Matangos sa mga ilong, nagmana yata sa tatay. Tapos parehong matatangkad at saka magkamukha ang tatlo. Plano nga din ni Millie na magkaroon ng mga kids para may magmamana kung anong meron siya pero expired na yata ang matres niya kasi ilang boyfriend na dumaan sa kanya. Wala pa ring nabubuo kahit isa lang. Hindi
Mga holdupper yun. Balak nila akong kunan ng pera at mga bagay na pwedeng pagkakitaan. Saka hindi ako pala utang. Nagkatawanan ang triplets. Sorry po, mali pa lang naisip ko. Hinging paumanhin ni Yael. Okay lang magkamali ng akala kasi mga bata pa kayo. Pero salamat dahil tinulungan niyo ako. Nag-thumbs up sa kanya ang triplets. Wala pong anuman, ma'am. Si Zane ang sumagot. Natutuwa si Millie sa mga bata dahil masyadong mababait ang mga ito. Alam nyo, sobrang awkward ang tawag nyo sa akin. Tita Millie na lang. Sige po. Siya nga pala, anong gusto mong kainin? Ipagahanda ka po namin. Tanong ni Ray. Napangiwi si Millie nang pumasok sa isip niya si Jax. Napapansin niyang yummy kasi ito at magandang tindig. Para itong gusto niyang kainin. Napakamot siya sa kanyang batok. Lasing pa nga yata siya kasi kung ano-ano na lang pumasok sa isip niya. Kahit anong meron na lang, baka pwedeng makisuyo. Magpapabili sana ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Ako na lang po, tita. Mabilis akong tumakbo. Presinta ni Yael. Natawa si Millie dahil nag-aagawan pa ang triplets kasi lahat gustong bumili. Bakit ba kayo nag-aagawan? Yung tatay niyo na lang ang bumili ng gamot. Mabuti pa nga. Ito kasi sila. Gusto pa yatang kargahin naming 3 gamot. Umiikot ang mga matang reklamo ni Yael. Yung tatay niyo na lang para walang mag-aaway. Napangisi sa isip si Millie. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jax kapag ito ang bibili ng gamot niya? Sige po, sabi ni Zane. Samantalang si Jax ay parang nakahinga ng maluwag nang marinig ang usapan ni Millie pati ang kanyang mga anak. Akala niya may nagawa itong kasalanan kaya hinahabol. Yun pala na hold up. Bumalik na siya sa may sala dahil baka mahuli siya na nakikinig sa usapan ng mga ito. Nagtaka siya kung bakit may inabot sa kanyang pera si Zane. Ano to? Makisuyo daw po si Tita Millie na magpabili siya ng gamot sa sakit ng ulo. Sagot ni Zane. Napailing na lang si Jax at napangiti siya ng slight. Matagal na rin siyang walang babae sa buhay niya. Yung mga nakarelasyon niya kasi ay hindi nakapunta rito sa bahay dahil siguro hindi siya mayaman tapos hindi semento. Kahit nga yung ina ng mga triplets na naging karelasyon niya ay binigay sa kanya mga bata pagkatapos manganak at nag-asawa ng mayamang foreigner. Hindi naman niya pinanghihinayangan dahil sobrang toxic kung pati estado ng buhay ay pag-aawayan pa nila. Ayaw niya sa babaeng may pera hanggat maaari kasi nanliliit siya lalo na kung magtatagal ay parang hindi na matanggap. Kumpara sa mga nakakaangat ay mahirap na itong kinalalagyan niya ngayon pero sa kanya ay mayaman na siya kasi may mga anak siyang mababait at magalang. Maya-maya lang ay nakabalik na si Jax mula sa pagbili niya ng gamot sa sakit ng ulo. Dumiretso siya sa kusina para personal na ibigay kay Millie ang ipinabili nito pero napangiwi siya dahil nakita niyang naguhugas ng pinggan ng babae tapos isinali pa nitong itim nilang mga kaldero. Nakaramdam ng hiya si Jax pero itong si Millie ay parang walang pakialam. Na-amaze din ang triplets dahil nakangiti lang ito sa tabi ng babae. Hindi ko to ginagawa dahil gusto kong magpa-impress sa inyong 3. Pero talagang marunong ako ng gawaing bahay kasi kasambahay yung nanay ko nung araw. Talaga po? Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Ray. Namatay na siya kaya mag-isa na lang ako ngayon. Tapos yung daddy ko naman, may pamilya ng iba. Hindi ako close sa mga kapatid ko doon, pero nag-uusap naman kami. Kawawa ka po pala, sabi ni Yael. As long as kasama niyo pang papa niyo, hindi kayo magiging kawawa. Okay? Ganun talaga ang buhay. Napangiti si Jax. Natigilan ang mga ito sa pag-uusap dahil bigla siyang pumasok at inabot ang gamot na binili niya. Nagpasalamat si Millie sa kanya. Ngumiti naman siya sabay tango. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob pa ng kwarto niya si Jax. Nagpapahingang iniwan niya sa kusina si Millie dahil nando naman ang triplets kasama nito. Samantalang si Millie ay nakaramdam ng ginhawa nang mawala ang sakit ng kanyang ulo. Nakaupo na sila ulit ng triplets pagkatapos niyang maghugas ng pinggan at mga kaldero.
Uuwi na siya ngayon dahil may mensahe siya galing sa sekretarya niya na may marami siyang pipirmahan sa opisina. Salamat po, Tita Millie. Pinapagaan mo pong loob namin. Nakangiting sabi ni Ray. Hinaplos ni Millie ang mukha ng bata. Magsaya lang kayo palagi ha. Ang bata niyo pa para isipin yung problema. Hayaan yung papa niyo maghanap ng solusyon. Nasabi kasi ng triplets kanina na namimiss daw ng mga itong ina. Gusto daw makita ng mga bata. Hindi niya alam kung anong kwento sa likod ng pagsasama ni Jax at ng asawa nito. Ang mainam lang niyang gawin ay pagaanin ang loob ng triplets. Opo, sabi ni Yael. Ngumiti ng mapait si Millie. Sino bang hindi maghahangad ng kalinga ng isang ina sa ganitong edad? Wala siyang pinagkaiba sa mga batang ito. Pareho talaga sila ng nararanasan, saka pa lang sila nagkita ng nanay niya noong nagkasakit na ito. At ang daddy niya ay nagpakilala lang tapos binigyan siya ng mamanahin at ayon nag-asawa ng iba kaya masasabi niyang hindi siya dumaan sa pagkabata. Ganito na lang, bago ako umalis, bibigyan ko kayo ng pambaon niyo sa school bukas. Tipirin niyo hanggang sa makabalik ako ha. Konting cash lang kasi itong dala ko ngayon. Salamat po! May baon na kami bukas! Nakangiting sabi ni Zane. Walang anuman. Siya nga pala, sa pagbalik ko sa susunod, ano bang gusto niyong pasalubong mula sa akin? Nagkatinginan ng triplets. 3 cake po sana, tita! Birthday po kasi namin 3 next week. Sabado po yun. Si Rayang sumagot. Walang problema. Sagot ko ang handa niyo sa birthday niyo. At may lechon baboy pa yan ha. Dahil sa sinabi ni Millie ay tuwang-tuwa ang mga bata kaya napayakap ang mga ito sa kanya at nagpasalamat. Maya-maya lang ay sinamahan siya ng mga bata palabas ng bahay. Sakto namang dumating na ang kanyang driver, dala ang kotse niya. Hindi kasi siya nagdala ng sasakyan nang umattend siya ng birthday party ng kaibigan. Kinuha niya binigay na prutas at pagkain para sa mga bata. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Humalik pa ang mga ito sa pisngi niya bago siya pumasok sa loob ng kotse niya. Ingat po sa pag-uwi, Tita Millie! Nakangiting sabi ni Ray. Ngumiti si Millie at tumango. Mag-iingat din kayo. Pakisabi sa papa niyo maraming salamat. Tumango naman ang triplets. Kumakaway pa habang tumatakbo palayong sasakyan. Sa kabilang banda, si Jax ay napabangon sa higaan niya nang marinig ang papalayong kotse. Umuwi na po si Tita Millie, Papa. Nagbigay po siya ng prutas at pagkain sa atin. Nakangiting sabi ni Yael. Okay, kumain na muna kayo niyan tapos ay matulog na agad. Sige po, Pa. Si Zane ang sumagot. Nang pumasok ng kusina ang triplets ay bumalik na si Jack sa loob ng kanyang kwarto. Araw ng Sabado, habang si Millie kahit sobrang busy ay hindi niya nakalimutan ang birthday ng triplets. Ayaw niyang malungkot ang mga ito kasi hindi niya natupad ang sinabi niya. Nakapag-order na siya ng mga pagkain. Pinapadala na niya doon kasama ng 2 kasambahay niya, pati yung driver ay pinauna na niya para may maghahanda doon para sa mga bata. Siya kasi dumaan muna sa mall. Naghanap siya ng damit, sapatos at pantalon, pati na rin regalo sa triplets. Pababa pa lang ng taxi si Millie ay sinalubong na siya ng mga bata. Nagmano tinulungan siya ng mga bitbit niya. Napangiti si Millie nang makita niya kung gaano kasaya ang triplets nang makita siya. Kumusta kayo? Tumingin sa kanyang 3 bata sabay ngiti. Okay lang po. Sa lahat ng birthday namin, ito ang pinakamasaya. Maraming handa tapos may magandang dekorasyon. Masaya ang sagot ni Zane. Maraming salamat po, tita. Dahil tinupad mo ang wish namin. Sabi ni Yael. Ngumiti si Millie. Walang anuman. Magkaibigan tayong lahat, diba? Ako munang mama niyo ngayon. Wala ka pong anak, tita. Pero sobrang mapagmahal ka na po sa mga bata. Singit ni Ray. Gusto ko mga bata. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na sila ng bahay. Inutusan pa nga din niya na igawa ng tarpaulin yung mga bata. Nagpasalamat naman siya sa mga kasambahay niyang nag-effort pati ang driver niya. Tataasan niyang sahod ng mga ito sa susunod na buwan kasi sobrang sipag.
Sa kabilang banda, laylay ang mga balikat ni Jax habang papalabas siya ng pabrika kasamang kaibigan niyang si Ronnie. Delay ang sahod nila ngayong buwan, kaya problemado siya kasi kaarawan ng triplets niya ngayon. Kahit pambili ng cake ay wala siya. Birthday pala ng inaanak ko ngayon. Wala man lang akong maibigay na regalo, sabi ni Ronnie. Ngumiti ng pilit si Jax sa kaibigan. Okay lang. Pareho talaga tayong walang pera ngayon. Mabawi na lang siguro ako sa susunod. Okay lang yan. Maintindihan din ng mga bata yan. Kasi mababait naman ang mga yun. Nakangiting saad ni Ronnie. Tumango naman si Jax. Maya-maya lang ay umangkas na siya sa motorsiklo ni Ronnie. Naisip niya kahit man lang sana pansit ay may madala siya para sa mga anak ngayon pero hindi talaga mapipilit. Pagdating nila ng bahay ay nagulat si Jax kasi lahat ng mga kapitbahay niya ay nasa labas. May mga mesa at upuan na nakalagay tapos may plato at kutsara na nakahanda sa ibabaw. Matagtagal mo naman, Jax! Kanina pa kami nagugutom sa kakaintay sa'yo. Ang tahimik mo lang pero may bonggang handa ka pala sa karawan ng mga anak mo. Salamat sa pag-imbita. Natatawang sabi ni Manong Luis, ang kapitan sa kanilang lugar. Ngumiti lang si Jax pero naguguluhan siya sa kung anong nangyayari. Nagkatinginan silang dalawa ni Ronnie sa kasabay silang pumasok sa loob ng bahay. Nakanganga siya habang nakatingin sa buong sala. Ang una niyang nakita ay ang magandang si Millie. Nakatayo ito malapit sa mesa at may inaayos. Hindi niya nakita kung ano pero hindi makapaniwala si Jax na meron palang hinandang ganitong babae gayong hindi naman sila magkaibigan. Sobrang laki ng mesa ang nasa gitna na inuokupa ang laki ng sala niya. May 3 lechon ng baboy, 3 cake saka iba't ibang variety ng ulam tapos meron pang dessert. Nang tingnan niya ang triplets niya ay masayang-masaya mga ito, suot ang birthday hat at lahat bagong gamit. Hindi alam ni Jax kung anong pwede niyang maramdaman ngayon pero masaya siya para sa mga anak niya. Nakikita niya na lahat yata ng kapitbahay nila ay pumunta, pati mga bata at matanda. Yung kapitan ay nandito din. Sino yung magandang babae? Pabulong na tanong ni Ronnie. Kaibigan ko. Napakunot naman ang noo ni Ronnie sa kanya. Sigurado ka? Sa pagkakatanda ko, wala ka namang kaibigang babae. Sabi ni Ronnie. Napatawa ng tahimik si Jax. Bago ko lang siya nakilala. Somewhere down the road. Napahalakak naman si Ronnie kaya siniko niya ito. Dito ka na pala, Papa! Magbihis ka na raw po, sabi ni Tita, para makakain na tayo. Nakangiting sabi ni Ray. Bumalik ito malapit kay Millie pagkatapos nitong magmano sa kanila ni Ronnie. Iba ang tingin sa kanya ng kaibigan. Napailing na lang siya nang iwanan niya ito at pumasok sa loob ng kwarto. Makalipas ang 1 oras ay kumakain na silang lahat. Si Ronnie nasa labas ng bahay kasamang asawa at anak nito. Sobrang tahimik silang lahat. Tanging kutsara lang ang naririnig ni Jax. Kahit mga bata ay wala ni isa mang nag-ingay. Parang nadisiplina lahat ng mga kapitbahay niya pagdating kay Millie. Siguro na intimidate kahit mabait naman ang aura nito. Iba kasi talaga ang epekto ng gaya nilang simpleng pamumuhay kung may mayaman na dadayo sa kanila. Masyado kasing respectful si Millie sa mga taong nandito ngayon sa bahay niya. Fair lang ang trato ng babae. Inaasikaso na maayos kahit hindi naman kailangan talaga. Maya-maya lang ay hindi gumalaw si Jax nang lumapit sa kanya si Millie. Kumain ka na rin. Yung mga anak mo ay kanina pa pabalik-balik sa mesa. Pero ikaw, hindi pa kita nakikitang lumapit doon. Ngumiti si Jax, pero bigla na lang kumabog ang kanyang dibdib nang tapikin ni Millie ang balikat niya. Maraming salamat Sobra ko talagang na-appreciate tong effort mo at gastos. Walang anuman. Basta masaya akong natupad kong wish ng mga bata. At hindi mo to kailangang bayaran sa akin Wala kang utang sa akin. Makita ko lang silang masaya ay dobleng tuwa sa puso ko. Ngumiti siya. Hindi niya namalayan na hinawakan niya ang kamay ni Millie at pinisil ito. Humingi ng sorry si Jax pero parang okay lang naman para sa babaeng ginawa niya.
Samantalang si Millie ay tuwang-tuwa ang puso niya nang makita niya kung gaano kasaya ang triplets na tinupad niya ang wish ng mga ito. Ang magkaroon ng maraming handa sa birthday at meron ding mga bisita gaya ngayon. Busog na busog ang pakiramdam ni Millie dahil pinapak niya ang balat ng lechon. Napapangiti siya nang maisip na nahihiya sa kanya si Jax. Pasimple niya itong tinitigan at napapansin talaga niyang sobrang yummy ng lalaking ito. Kanina pa niya napapansin na sobrang tahimik ni hindi nga siya nakarinig ng mga batang nag-iiyakan o nag-uusap at nagtatawanan. Nakakatuwa din kasi lahat ng nagpunta ay may kanya-kanyang regalo na bitbit. Okay naman kahit wala na, basta pupunta lang at masaya na siya para sa triplets. Ang driver naman niya at 2 kasambahay ay nagkanya-kanyang grupo na mga kausap. Siya ay nakaupo lang malapit sa mesa, katabi ang triplets na kumakain kasama ang mga ibang bata. Salamat po, tita! Nakangiting sabi ni Zane. Ngumiti si Millie na nakatingin sa triplets. Pang-ilang salamat na yan You're very much welcome. Mahal ka po namin. Singit ni Yael. Talaga? Masaya ako dahil may nagmamahal na sa akin ngayon. I love you both. Sana po kasama ka na namin hanggang paglaki namin, tita. Sabi ni Ray. Hinaplos ni Millie ang pisngi ng triplets at hinalikan nito isa-isa. Gusto niyo bang magkasama tayo? Opo, gusto po namin. Si Ray ang sumagot. Okay. At niyakap siya ng mahigpit ng triplets. Habang si Jax ay napapailing na nakatingin sa mga anak, nayakap si Millie. Parang nakahanap ng isang mother figure ang triplets sa babae. Nagtataka nga siya kung bakit gustong-gusto nito ang mga bata gayong dalaga pa naman yata ito. Pagkatapos niyang kumain ay idiniretso niya sa kusina ang plato niya at kutsara saka hinugasan. Paglabas niya ulit ay napansin niyang tawa ng tawa si Millie sa pag-uusap nito kasamang mga anak niya at hindi niya alam kung ano ang topic ng mga ito. Napansin niya si Ronnie na tinawag siya sa labas ng bahay kaya pinuntahan niya ito. Nakita niyang kausap ng barangay captain nila ang isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya, baka kapamilya ito ni Millie. Kumain ka na ba? Tanong ni Ronnie. Oo. Ngumiti sa kanya si Ronnie. Ang expensive naman ng kaibigan mong yan. Parang nagpahanda ng kasal sa dami ng lechon. Yayamanin talaga, no? Driver niya pala yung kausap ni Cap. Sabi ni Ronnie. Alam naman niyang mayaman pero hindi siya mag-iingay. Mainit pa naman sa mata ng tao yung mapera sa panahon ngayon kaya quiet na lang siya. Nakikita naman natin sa itsura niya. At ang kotse na dalay halatang mamahalin. Oo, kaya swerte mo naman kung maambunan ka ng grasya. Kausap ng asawa ko kaninang 2 kasambahay na kasama niya. Sobrang bait daw niyan. May mga charity na tinutulungan kaya mahilig sa mga bata. Tapos nagbibigay daw ng pera at pabahay. Baka maka-avail din tayo pare. Seryosong sabi ni Ronnie. Napangisi naman si Jax. Kaya kung hihiling natin yan sa kanya. Oo nga. Baka kung pwede, trabaho na lang hilingin natin. Yung hindi magiging delay yung sahuran. Sabi ni Ronnie. Pwede naman. Bandang 8:00 ng gabi ay nagsiuwian na. Sobrang busog ang lahat nang pumunta sa kaarawan ng triplets. Dahil sa dami ng pagkain, ay may dala pang pagkain ng mga ito pauwi. Hanggang sila na lang ang natira dahil ang lahat ng kapitbahay kasama ni Manong Luis. Si Ronnie at ang asawa nito ay nagpapaiwan din pati mga anak. Kapag uwi kayo mamaya, Ronnie, magdala kayo nitong mga pagkain. Marami pa kasi ang natira. Salamat, Millie. Kakaya naman. Kumain na nga kami, magdadala pa talaga. Sagot ni Ronnie. Okay lang. Kaysa naman masira pa ang mga yan. Sige, salamat. Sabi ni Ronnie. Naglilinis na rin ang 2 kasambahay ni Millie. Tutulong pa sana ang babae, pati misis ni Ronnie pero pinigilan ng 2. Ang daming regalo ng mga anak niya na natatanggap mula sa mga kapitbahay nila. Nahihiya nga siya kasi niwala man lang siyang naibigay ngayon. Maya-maya lang ay bumili ng beer ang driver ni Millie at nag-inuman silang 3 sa loob ng bahay habang ang mga babae naman ay nag-unboxing ng mga regalo kasama ng triplets. Masaya ba kayo na ang dami niyong regalo?
Opo, tita. Ang dami na naming magagamit kapag papasok sa eskwela. Si Zane ang sumagot. Mag-aral ng mabuti Opo. Sagot ni Yael. Nang lumalalim na ang gabi, ay tumigil na sila sa pag-iinom kasi uuwi pa si Millie. Delikado kung malasing yung driver. Sobrang hiya na nadarama ni Jax dahil nagregalo pa pala ng refrigerator at telebisyon si Millie para sa triplets pero tahimik lang siya dahil ayaw naman niyang masabihan ng babae na ang arte niya. Siya na nga itong binibigyan. Isang buwan ang nakalipas ay nagkaroon ng day off si Jax. Magmula ng birthday ng mga anak niya ay hindi pa nakabalik si Millie sa kanila. Kahit minsan kaya tanong ng tanong sa kanya ang triplets. Isang umaga ay sabay silang kumain lahat sa pagkainan. Ano na kayang nangyari kay Tita Millie pa? Hindi na kasi siya nakabalik rito sa bahay. Sabi ni Ray. May sarili din siyang buhay. Mga obligasyon, trabaho na kailangan niyang atupagin bukod sa inyo. At lagi niyong tandaan na hindi niyo siya mama. Okay? Ngumiting triplets sa kanya. Mas magiging mabuti siyang ina kung sakali, Papa. Siya yung nandito sa birthday namin. Kahit hindi niya obligasyon, ginampanan niya ang pagiging isang nanay. Kaysa sa totoo naming nanay. Saad ni Zane. Hindi nakaimik si Jax. Hindi ko nga maintindihan, Papa, kung bakit iniluwal lang kami ni Mama sa mundong to. Pero wala naman planong magpakaina para sa amin. Seryosong sambit ni Yael. Napalunok si Jax. Hindi niya kayang umimik kapag ganito kalalim ang usapan dahil kahit siya ay hindi niya din alam. Tama na Yael, maintindihan niyo rin na ang lahat pagdating ng panahon. Ang importante, nandito ko para sa inyo at si Tita Millie. Mabuti na lang nakilala namin si Tita Millie. Sagot ni Zane. Napailing na lang si Jax. Ang inaalala niya ay kung masanay ang mga anak niya kay Millie. Tapos bigla na lang maglahong babae. Mas masasaktan ng triplets. Isang linggong nakalipas ay nagkaroon siya ng day off kaya naisipan niyang puntahan ang babae sa opisina nito. Hindi niya naisamang triplets dahil may klase mga ito pero sa entrance pa lang ng building ay hinarang na siya ng gwardya kaya naiinis si Jax. Kilala ko po may-ari nitong building, Manong. Kaibigan ko siya. Umiling ang gwardya. Pasensya na, pero sumusunod lang ako sa utos. Kung may appointment ka sa loob, saka ka palang makakapasok. Sagot ni Manong guard. Napangiwi si Jax. Sana inalam na lang din niya ang address ng bahay ni Millie para doon na lang siya magpunta. Hindi pa yata siya mahihirapan. Nagluto kasi siya ng tinolang manok kaya naisipan niyang dalhan ng agahan ng babae. Hindi naman ako masamang tao, Manong. Nagsasabi po ako ng totoo. Sorry talaga, sabi ni Manong guard. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng busina ng papahintong kotse. Paglingon niya ay nakita niyang pababa na si Millie. Ngumiti ito sa kanya sabay kaway. Ikaw pala yan, Jax. Napayuko na lang ang gwardya nang makita niyang bumeso sa kanya ang babae. Napalunok naman si Jax nang maamoy niya ang pabango ni Millie. Sobrang tamis, parang nakaka-addict. Kanina pa ako rito. Hindi man lang ako pinapasok ng gwardya mo. Ngumiti si Millie sa kanya. Pasensya na, utos ko eh. Napailing na lang si Jax. Naiintindihan ko naman. Tara, sa opisina na tayo. Tumango naman si Jax at sumunod sa babae papasok ng building. Sumakay silang dalawa sa elevator papunta sa opisina nito. Kamusta ka naman? Napatitig sa kanya si Millie at ngumiti. Ito, hindi na masyadong busy. Namimiss ko na yung mga bata. Kamusta na sila? Okay lang. Pero tanong sila ng tanong sa akin kung bakit hindi ka na pumupunta dun sa bahay. Natawa si Millie. Sabi ko na nga ba? Hanap-hanapin ako ng mga yun. Sinanay mo kasi. Ngumiti si Millie sa kanya. Okay lang yan. Wala namang problema sa akin kung masanay sila. Nilabas ni Jax ang dala niyang Tupperware at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Siya nga pala, bago ko makalimutan, dinalan kita ng ulam at kanin. Dahan-dahang tumayo si Millie at lumapit sa kanya para tingnan ang dala niya. Dumukwang pa kaya halos magkadikit na ang kanilang mga pisngi.
Napalunok na maraming beses si Jax nang magkatitigan silang dalawa ni Millie. Siya na ang kusang nagbitaw ng tingin kasi kumakabog ang dibdib niya. Salamat. Lumayo ng konti si Jax kasi nagulat siya sa kanyang naramdaman. Hindi naman ito ganito dati, pero bakit nagkaganito ngayon? May feelings na ba siya kay Millie? Gusto na ba niya ito? Tumikim na maraming beses si Jax para hindi bumara ang kanyang lalamunan. Kumakain ka ba ng tinolang manok na may hilaw na papaya? Ngumiti sa kanya si Millie. Oo naman, kahit ikaw pa yung kainin ko. Napaubo na lang si Jax sa tinura ni Millie, pero ang babae ay tawa lang ng tawa. Parang iba yung naiisip ko sa sinabi mo ah. Nakangisi lang si Millie nang tingnan niya ito. Biro lang. Kung gusto mo akong kainin ay willing victim naman ako. Natigilan si Millie dahil sa sinabi niya. Maya-maya lang ay naupo ito sa tabi niya at nagsimula ng kumain. Napapangiwi na lang si Jax kasi baka hindi maayos ang pagkakaluto niya ng ulam. Nakahinga siya ng maluwag nang umingiti pa si Millie habang kumakain kaya ramdam niyang masarap ang pagkakaluto niya. Imbes na titigan mo lang ako dyan, saluhan mo na lang kaya ako. Napangiti si Jax. Tapos na akong kumain, Millie. Para sa'yo talaga yan. Hinawakan ni Millie bigla ang kamay niya dahilan para mapakislot si Jax. Maraming salamat. Nag-effort ka pa talagang maghatid sa akin ng pagkain rito. Wala ka bang trabaho? Day off ko ngayon. Tsaka may pupuntahan ako mamaya. Kaya dumaan lang ako rito sa'yo saglit. Natigilan si Jax nang tumitig sa kanya si Millie. Nagulat siya dahil bigla siya nitong niyakap ng sobrang higpit. Na-appreciate ko ng sobrang effort mo. Walang gumagawa ng ganito sa akin. Masanay ako na akong nagbibigay. Nakaramdam naman ng awa si Jax kay Millie. Importante ka para sa mga anak ko. Kaya importante ka rin para sa akin. Mas nadarama niya na mas lalong humigpit ang yakap ni Millie sa kanya. Makalipas ang isang oras ay natapos rin sa pagkain ng babae kaya inabutan na niya ito ng tubig. Aalis na din siya kasi may trabaho pa ito at makaistorbo siya. Ang tamis naman na naging ngiti ni Millie na nagpasalamat sa kanya. Pagkalabas ni Jax sa opisina ni Millie ay may nakasalubong siya na isang babae na nakakunot ng noo na nakatingin sa kanya. Hindi na niya pinansin, bagkus ay sumakay na siya ng elevator pa ibaba. May pupuntahan pa siya ngayon. Maghahanap siya ng bagong bahay na pwedeng lipatan, yung kahit maliit lang basta maayos sana. At maging komportable ang mga anak niya. Ngayon lang niya naisip na gagawa naman ng paraan para aasenso ang buhay niya. Hindi pwedeng dito na lang siya magstay hanggang tumanda siya at mawala sa mundo. Nagtatrabaho pa nga ng maigi si Millie na kung tutuusin ay milyonaryo na ito. Tapos siya ay wala lang sa kalingkingan ng babae. Napailing na lang si Jax kasi buong oras na lumilipas ay okupado ng isip niya si Millie. Ewan ba niya, bigla na lang niya itong naramdaman. Samantalang si Millie ay hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya habang nahulog sa malalim na pag-iisip. Paano ba kasi? Ginagulat siya ni Jax sa sweet gesture nito sa kanya at sinabi pa nitong importante siya para rito. Maya-maya lang ay napatingala siya nang marinig niyang may pumitik malapit sa pisngi niya at nakita niyang nakangising si Lizzie, ang kanyang long-time friend. Sino yung lalaking lumabas mula rito sa office mo? Tanong ni Lizzie. Napasindig si Millie sa kanyang swivel chair at napangisi nang maisip niya si Jax. Someone, nagatid lang ng pagkain sa akin. Breakfast to be exact. Umismid si Lizzie sa kanya. Someone na may something ka? Hindi ka pa nadala. Parang ginawa ka nga lang sugar baby ng mga nakarelasyon mo. This time, ano namang ibibigay mo? Seryosong tanong ni Lizzie. Napakagatlabi si Millie. Para kasi siyang bakla kung magmahal at aminado naman siya doon. 3 relasyon niya ang nagkasunod-sunod na nalalagasan siya ng properties pero hindi naman niya yon pinagsisisihan kasi nagmahal lang siya at tulong na lang niya yon sa mga ito.
And she wasn't a type of woman na hangad ang kapahamakan ng mga ex-boyfriend niyang nanakit sa puso niya. Ipapanalangin niya pa rin na mahanap ng mga ito ang katiwasayan sa buhay na hinahanap ng mga ito. Iba si Jack sa mga lalaki na kilala ko. He is working hard para sa mga anak niya at hindi siya palamunin. Saka hindi ko siya boyfriend, gaga. Kumunot ang noo ni Lizzie. So, may mga asawa na pala ngayon ang tinitira mo? Tanong ni Lizzie. May saltik talaga itong kaibigan niya kahit na kailan. Kaya binato niya ito ng office slippers niya, buti na lang nakailag. Kung hindi, sira yung ilong na kapapaayos lang. Sa tingin mo, papatol ako sa mga ganun? Single dad si Jax. Triplets yung anak niya. Kung sakaling magkatuluyan kayo, mag-aalaga ka ng 3 bata na magkakamuka? Sabi ni Lizzie. Ngumiti si Millie. Bakit hindi? I love kids. Alam mo kung bakit hindi ako mahal ng daddy ko? Kasi ayaw niya ng bata o baka ako lang talaga yung ayaw niya. Napailing si Lizzie nang tingnan niya. Don't bring back your hurtful childhood, darling. Kalimutan mo na yun. Sagot ni Lizzie. Napabuntong hininga na lang si Millie. Tumataglang ang loob ko through the years, Lizzie. Pero hindi ako makakalimot. Niyakap naman siya ng mahigpit ng kaibigan para pakalmahin siya. Sa kabilang banda, si Jax ay sinalubong ng mga anak pagdating niya ng bahay. Nakita kayo ni tita pa? Tanong ni Zane. Ngumiti si Jax at ginulong buhok ng anak. Mahal na mahal niyo talaga ang tita Millie niyo, no? Opo, syempre naman. Si Yael ang sumagot. Alam kasi ng triplets na pupuntahan niya si Millie at dalhan niya ng pagkain. Kailan po siya pupunta rito, Papa? Tanong ni Ray. Kapag hindi na daw siya busy sa opisina. Tumango naman ang triplets. Sana bilisan na po niya. Namimiss na kasi namin siya. Sabi ni Zane. Tinapik na lang ni Jax ang balikat ng mga anak. Wala din naman kasing sinabi kanina si Millie kung kailan ito pupunta ng bahay ulit. 2 linggong nakalipas habang si Millie ay nakaramdam ng dismaya kasi sa sobrang busy niya ay hindi na niya napupuntahan ang mga bata. Siguro nagtatampo na ang mga yon sa kanya. Birthday niya ngayong araw. Inaaya nga siya ng mga kaibigan at kakilala na mag-celebrate sila pero tumanggi siya dahil may iba siyang lakad na pupuntahan. Mabuti na lang, hindi na nagpumilit ang mga yon kundi ay hindi sila matutulog ngayon. Naisip niya, Sabado naman ngayon kaya baka nasa bahay lang si Jax. 1 oras ang nakalipas ay narating ni Millie ang bahay ni Jax. Hindi pa siya nakababa ng kotse niya ay may mga bata na agad na nagtatakbuhan palapit sa kanya. Muntik pa siyang matumba kasi sabay ang mga ito na lumundag sa kanya. Dahan-dahan lang. Hindi na kayo baby na kaya kong kargahin lahat. Natawa na lang siya sa reaksyon ng triplets. Kinuha agad ang kamay niya saka nagmanot niyakap siya ng sobrang higpit. Sorry po tita, sobrang namimiss ka lang po namin ng sobra. Sagot ni Yael. Namiss ko din kayo. At yumakap din ulit sa kanya ang triplets. Maya-maya lang ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Sakto namang lumabas din ang kwarto si Jax na nakasuot ng boxer shorts at walang pang-itaas. Nakanganga lang si Millie na nakatingin sa lalaki, lalo pa sa maumbok nitong gitna, paitaas sa namumutok nitong abs sa kabraso. Ano ba yung itsura mo, Papa? Nandito si Tita Millie? Saway ni Ray. Nanlalaki naman ang mga mata ni Jax na tumingin sa kanya at tumakbo papasok pabalik ng kwarto. Tawa naman ng tawa sa isip si Millie pero talagang sobrang yummy ng lalaki. Parang ang sarap yakapin at makatabi buong magdamag. Habang si Jax ay namumula sa kahihiyan na nagtalukbong ng kumot sa ibabaw ng higaan nang maisip na nakita siya ni Millie na naka-boxer shorts lang. Maya-maya lang ay narinig ni Jax ang mahihinang katok sa pinto ng kwarto niya. Lumabas ka na dyan, Jax. May pag-uusapan tayong dalawa. Napakunot ang noo ni Jax sa sinabi ni Millie. Ano naman kayang pag-uusapan nilang dalawa? Magbibihis mo na ako. Napahagikik si Millie. Napakagat labi na lang si Jax kasi nahihiya siya. Parang may laman ang hagikik nito.
Baka gusto mong ako nang magbibihis sa'yo. Papasok na ako. Napangiwi na lang si Jack sa narinig, kaya dali-dali siyang bumangon at naghanap ng pwedeng maisuot. Inamoy pa niya ang kanyang sarili, baka amoy pawis siya, nakakahiya kay Millie. Sobrang lapad na naging pagngisi ni Millie nang lumabas na siya ng kwarto. Bumeso pa siya rito sa bayakap na hindi naman nagreklamong babae. Kanina lang ay hiyang-hiya pero ang dumikit rito ay kayang-kaya niyang gawin. Anong pag-uusapan natin? Ngumiti sa kanya si Millie. Birthday ko ngayon. Mag-celebrate kami ng mga bata. Sasama ka ba? Natigilan na lang si Jax kasi ngayon lang niya napansin na sobrang ganda nito kung ngumiti. Kung alam lang niyang ngayon ang kaarawan ng babae ay nakapaghanda sana siya ng gift. Sige, wala naman akong gagawin rito sa bahay. Okay, gumuyak na tayo ngayon? Tumango naman si Jax. Habang naghahanda si Millie at ang triplets ay nagmamadali siya sa pagkilos. Nagpaalam muna siya saglit sa babae para pumunta sa city. Naghanap siya ng pwede niyang iregalo kay Millie. Ang dami kasing gamit ang triplets ng birthday ng mga ito na bigay ng mga kapitbahay kaya hindi na muna siya bumili. Thankful siya na dumating sa buhay nila si Millie. Alam niyang mayaman na ito at makukuha nito kung anong gusto nitong makuha, pero sana itong regalo na ibibigay niya ay maa-appreciate nito. Pagkatapos niyang mabayaran, ay isinuksok niya sa kanyang bulsa para hindi makita ng babae. Pagdating niya, ay tumunog na ang kotse at nakalock na ang kanyang bahay. Bumukas ang bintana sabay dungaw ng triplets. Pasok ka na po, Papa! Alis na daw po tayo! Sabi ni Yael. Tumango naman si Jax. Nang buksan ni Millie ay pumasok na siya. Nagpang-abot pa ang tingin nila ng babae pagkaupo niya sa front seat. Anong binili mo? Nandun na lahat ang kakailanganin natin. No need to bother. Ngumiti si Jax. May pinuntahan lang ako dun. Okay. Napakagatlabi na lang si Jax nang maisip na parang hindi naman yata appropriate na magregalo ng something special kung walang relasyon pero masyado naman kasi siyang na-overwhelm sa presensya ni Millie sa buhay nila. Okay lang naman kung hindi nito tanggapin pero at least buong puso siyang nagbigay. Napakunot ang noo ni Jax nang huminto ang kotse sa isang pantalan. Saan tayo pupunta? Lumingon sa kanya si Millie habang nagtatanggal ng seatbelt. Sa gitna ng dagat, sasakay tayo ng yate. Tumango si Jax nang ayain siya ni Millie na bumaba na sila ng kotse para tulungan ang triplets. Bakit po may dagat, tita? Nakangiting tanong ni Zane. Ngumiti si Millie. Napahinga na lang ng malalim si Jax dahil kahit anong anggulo tingnan ay sobrang attractive ng babae. Mag-swimming tayo sa gitna ng dagat, sweetheart. Tuwang-tuwa naman ang anak niya. Maya-maya lang ay nakasakay na silang lahat sa yate. Todo saway naman si Jack sa triplets kasi panay ang tingin ng mga ito sa ibaba, baka ma-out of balance at mahulog. Tumigil naman ang tatlong bata, sabay upo sa tabi ni Millie. Titig na titig si Jax kay Millie ngayon. Kabog naman ang kabog ang kanyang dibdib at excited siyang ibigay ang kanyang regalo sa babae. Huminto ang yate sa bandang gitna ng dagat. Hindi niya nakita ang driver kasi nakasara naman ang bandang unahan. Nakatingin lang siya sa mga kasama na kinukunan ng picture ang mga anak niya. Todo pose naman ang triplets na tuwang-tuwa. Kinunan din ng mga ito si Millie na mag-isa lang. Napapalunok na lang si Jax dahil napakaganda talaga ng babaeng gusto niya at mahal niya. Napailing na lang siya kasi hindi siya makapaniwala na aabot siya sa ganitong pace ng kanyang buhay na magmahal ulit ng isang tao. Kung sakali ay hindi na siya mahihirapan kasi magkasundo ang mga ito pero napaka-ambisyoso naman niya kung papatulan siya ni Millie. Nakikita niyang ibang standard nito pagdating sa lalaking maging boyfriend. Halata naman kasi sa itsura. Kitang-kita niya na masayang-masaya ang mga anak niya sa piling ni Millie at mahal din ito ng babae. Kaya naman ni Papa kunan namin ng litrato, tita. Sabi ni Zane. Natigilan si Jax. Masasabog itong puso niya sa kaba kapag magkadikit pa silang dalawa ni Millie ngayon.
Sige nga, kunan mo nga kami ng papa mo. Ngumiti si Millie na lumapit sa kanya. Hindi din mapakali si Jax lalo na nang magkadikit ng kanilang braso tapos umakbay pa sa kanya ang babae. Umawa ka sa bewang ni tita, papa. Hirit ni Ray. Umiti ka rin sa camera pa. Ang sungit mong tingnan. Singit ni Yael. Napakagatlabi na lang si Jax. Pinapahirapan talaga siya ng sobra nitong mga anak niya. Ayusin mo raw. Dinaig ka pa ng mga anak mo. Napailing si Jax. Sinubukan niyang ngumiti ng maayos na hindi kinakabahan. Hindi kasi ako sanay na may camera. Ngumiti sa kanya si Millie. Talaga ba? O hindi ka lang komportable when I'm near like this? Napakagatlabi si Jax. Nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan dahil sa labi ni Millie na sumayad sa kanyang tenga. Hindi naman sa ganun. You should feel comfortable with me. Ako lang naman to. Tumango si Jax. Mas lumala ang pakiramdam niya lalo na nang yakapin siya ng mahigpit ni Millie. Pagkatapos ng pagguha ng litrato nilang dalawa ay sumali na rin ang triplet sa kanila kaya nawala yung kaba niya. Putik naman itong nadarama niya para kay Millie. Magiging ganito na lang talaga ito kapag itinatago niya ng tuluyan. Samantalang si Millie ay pinapakiramdaman niya si Jax. Parang may something sa lalaki. Ilang beses na kasi niya itong napapansin na malalim ang tingin tapos nahuli niyang tumititig sa kanya. Hindi siya manhid para hindi maramdaman yon sa lalaki. Gaya na lang kanina na nagkatikit silang dalawa ay nadarama nila ang lakas ng tibok ng puso nito. Napangiti si Millie nang maisip na parang gusto siya ng lalaki. The feeling is mutual, kaya hindi na siya magtataka kasi kagusto-gusto naman kasi ito. Na-attract talaga siya sa isang lalaki na masipag, mapagmahal at maalaga sa mga anak, lalo na sa ibang tao. Gusto niyang maging boyfriend si Jax. Gusto niyang maranasan ang mahalin nito at gusto niyang malaman kung hanggang saan siya dadalhin ng feelings niya para sa lalaki. Pero hindi naman pwedeng siya ang manligaw para maging sila. Tumayo na si Millie at pumasok sa loob ng yate. Nakaramdam na siya ng pagkagutom kaya pinuntahan niya si Kuya Joe. All around kasi ito kaya itong isinama niyang pwedeng driver at chef. Yung pinangako mong business at brand new car sa akin ha. Sobrang busy ko pero pinagbigyan kita kasi birthday mo. Sabi ni Kuya Joe. Napatawa ng malakas si Millie. Kailan pa ako hindi sumunod sa usapan, Kuya? Siyempre, pag uwi natin sa linggo, madadala mo na yung kotse at yung business ay meron na din. Napangiti ng sobrang lapad si Kuya Joe. Talaga ba? Salamat. Ang sarap mo maging kapatid. Sagot ni Kuya Joe. Too bad. Ayaw sa akin ng mga kapatid ko sa ama. Ngumiti sa kanya si Kuya Joe. Okay lang yan. Ang importante, marami kaming nagmamahal sa'yo. Hindi sa dami ng naibigay mo, kundi sa laki ng pagmamahal mo sa amin na nangangailangan. Deserve mo pa rin ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Napangiti si Millie. Salamat, Kuya Joe. Tinapik ni Kuya Joe ang balikat niya. Sige na, bumalik ka na dun. Malapit itong maluto. Ngumiti si Millie at bumalik na sa labas. Lumapit siya kay Jax kasi tahimik lang itong nakatingin sa triplets na naglalaro. Okay ka lang? Parang napipilitan ka lang yatang sumama sa amin rito. Natawa ng malakas si Jax. Natigilan naman si Millie dahil sobrang gwapo pala ng lalaki lalo kapag ngumingiti. Hindi naman. Masaya ako. Talaga ba? Tumango si Jax. Bakit kaming naisipan mong isama ngayon sa birthday mo? Napailing si Millie sabay buntong hininga. Patay na yung nanay ko at ang daddy ko naman ay may iba ng pamilya. Tapos hindi kami close sa mga kapatid ko sa kanya. Pasensya ka na kung naitanong ko pa yun. Hinawakan ni Millie ang balikat ni Jax. Okay lang, matagal ko namang tanggap. Gusto ko na lang maging masaya. Hindi ko na lang iniisip yung sakit. Tumitig si Jax sa kanya kaya napapalunok si Millie. What about boyfriend? Sobrang seryoso ng reaksyon ni Jax kaya napailing si Millie.
Napangiti siya ng mapait kasi hindi maayos ang experience niya sa mga past relationships niya. Single ako ngayon. Kakahiwalay lang namin ng last boyfriend. Bakit? Napabuntong hininga si Millie. Minalas ako sa mga lalaking napili ko. Lahat pera't yaman lang ang hangad sa akin. Parang ginawa akong sugar mommy na mga yon. Nakita niya na napailing si Jax. Mabuti na lang pala naghiwalay kayo. Hindi mo deserve ang gaya nila. Napangisi si Millie. Tama. Kaya laylo na muna ako sa pakikipagrelasyon. Tumango naman si Jax. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na si Kuya Joe, bit-bit ang isang tray at nilapag sa malapit na mesa. Tumayo na rin si Jax para tulungan ito na mag-prepare ng pagkain nila. Kanina pa gustong maligo ni Millie. Sayang naman kung hindi niya maisusuot ang dinala niyang bikini. Maya-maya lang ay sabay na silang kumain lahat. Natuwa naman si Millie dahil may hinanda palang cake si Kuya Joe para sa kanya kanina. Bago sila kumain ay nag-wish muna siya saka nag-blow ng candle. Kinantahan naman siya ng triplets kaya tuwang-tuwa si Millie. Maraming salamat po, tita. Sarap po rito sa yate. Sabi ni Yael. Napangiti si Millie. Gusto ko pa magkaroon ng ganito, Tita Millie. Nakangiting singit ni Zane. Talaga ba? Sige, ibibili kita ng ganito kapag nakagraduate ka ng high school na may honor. Ngumiti si Zane sa kanya. Sige po, sabi ni Zane. Napansin niyang titig ng titig sa kanya si Jax, kaya nginitian niya ito. Napayuko na lang biglang lalaki at bumalik sa pagkain. Pasimple namang ngumiti si Millie kasi kinikilig siya ng sobra ngayon. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na nila ang pinagkainan tapos nagpapahangin muna kasi busog pa silang lahat. Maliligo na ba kayo ng dagat? Tumingin sa kanya ang triplets. Nagdadalawang isip po ako, tita, kasi baka may shark rito. Si Rayang sumagot. Napangisi si Millie. Lahat ng dagat may shark? Pero alam kong wala sila ngayon dito. Napailing ang tatlong bata at parang ayaw maniwala sa kanya. Kung ayaw niyong maligo ay wag na lang. Basta ako ay tatalo na rito ngayon. Napangiti na lang si Millie. Maliligo kami, Papa, sabi ni Yael. Sige na, magbihis na kayo dun. Tumango naman ang triplets at nagbihis na. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na ang triplets kaya ibinigay na niya ang 3 lifeguards sa triplets para maisuot sa kalubid para matalian at hindi malunod. Samantalang si Jax ay napapalunok nang makita niyang nakasuot ng bathing suit si Millie. Ang ganda pala ng hubog ng katawan ng babae. Kahit malamig ang tubig ay naiinitan siya dahil rito. Sinusubukan niyang ibaling ang kanyang tingin sa triplets pero bumabalik talaga ito kay Millie. Tatalon ako, Jax. Saluhin mo ako, ah. Seryosong tingin ni Jax kay Millie. Marunong ka bang lumangoy? Napasimangot si Millie dahilan para mapangisi siya. Hindi. Nako, patay tayo dyan. Napangiti na lang si Millie dahil sa sinabi niya. Maya-maya lang ay napangiwi si Jax dahil bigla na lang tumalon ng babae. Mabuti na lang nasalo niya agad pero nalunod siya. Nakainom pa nga siya ng tubig dagat. Kinabahan siya ng sobra. Mabuti na lang napakapit siya sa lubid. Napangiwi pa siya nang maramdaman niya ang sakit ng kanyang leeg. Natamaan yata ng siko ni Millie. Nasaktan ka ba? Nawala yung inis ni Jax nang umiti sa kanya si Millie sabay hilamo sa pisngi niya. Ang sakit ng leeg ko. Dahil sa sinabi ni Jax ay agad na hinaplos ni Millie ang kanyang leeg. Napapalunok na lang siya lalo na nang magkadikit ang kanilang katawan. Sorry, ang saya pala kung tumalon paminsan-minsan. Tumangulang si Jax. Napahinga siya ng malalim kasi yung dibdib ni Millie ay nadikit sa dibdib niya kaya sobrang init ang kanyang pakiramdam. Ngayon ka lang ba nakaligo ng dagat? Napalunok si Jax nang magkaharap ang kanilang mukha ni Millie. Konting dikit na lang ay magkahalika na silang dalawa. Hindi naman,
Maraming beses na pero paminsan-minsan lang nangyayari. Tumango na lang si Jax. Huwag mo nang ulitin yung pagtalon, tita. Delikado po. Sabi ni Zane. Napangiti sa isip si Jax. Napayuko na lang si Melly nang tingnan niya. Sorry. Ngumiti naman ang triplets. Gabi na nang matapos sila sa pagligo. Napansin ni Jax na parang hindi nakaramdam ng ginaw si Melly kasi yakap-yakap niya ito. Natutuwa siya dahil nagkaroon sila ng bonding ng ganito ni Melly. Hindi niya ito makakalimutan na nagkaroon sila ng pagkakataon na kanyang babaeng mahal. Samantalang si Melly ay lumabas ng kwarto pagkatapos niyang magbihis. Si Jax ay nasa kabilang kwarto din kasama ang triplets. Nagpapahangin siya sa malapit sa railing ng yate habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Napansin niya na tumabi sa kanya si Jax at ngumiti ng malapad. Hindi ka rin ba makatulog? Ngumiti si Melly. Maaga pa naman. Tsaka late na akong matulog sa gabi. Hindi maganda sa kalusugan ang matulog nang wala sa tamang oras. Napakagatlabi si Melly. Oo nga eh. Napansin niyang kinuha ni Jax ang kamay niya at nakita niyang may isinuot itong singsing doon kaya nagulat siya. Happy birthday, Millie. Ito ang regalo ko para sa'yo. Wala na kasi akong maisip na ibigay kasi meron ka na lahat ng yun. Napangiti si Melly na nakatingin sa kumikinang na singsing na alam niyang original. Dahil sa sobrang tuwa ay napayakap siya kay Jax. Maraming salamat. You're welcome. Maya-maya lang ay magkaakbay silang dalawa habang nakatingin sa malawak na karagatan. Isang buwan ang nakalipas, nagsimula ang pagiging close ni Melly kay Jax noong birthday niya na sumakay sila sa yate kasamang mga bata. Kaya mas lalong lumalalim ang pagmamahal nila ng lalaki. Palagi silang magkasama, lumalabas na sila lang. Gusto niyang isipin na date nilang dalawa yon pero ayaw niyang mag-assume dahil baka masaktan lang siya. Kaya nang makita sila ng lalaki, ay pinipigilan lang niya ang kanyang kilig. Tinutukso nga siya ni Lizzie kapag nakikita sila na first time daw niyang maranasan ang mabigyan ng isang bagay galing sa lalaki. Bakit naman daw singsing kung marami namang gamit na pwedeng ibigay sa kanya? Hindi naman niya pwedeng questionin si Jax kung bakit singsing ang binigay sa kanya. Samantalang si Jax ay hindi mapakali sa trabaho niya. Parang gusto niyang hilahin ng oras para maging hapon na. Ngayon lang siya naging ganito sa isang babae na hindi magkamayaw kapag hindi ito nakikita. Baliw na si Jax kay Melly. Araw-araw ay nadagdagan ang pagmamahal niya rito kaya hindi siya uurong. Isusulong niya itong feelings niya. Kung wala naman siyang chance para kay Melly, ay tatanggapin niya ng buong puso ang desisyon nito. Bandang hapon ay nagmamadaling lumabas ng trabaho. Nang mag-out sila, hinabol pa nga siya ng kaibigan pero ngumiti lang siya rito. Alam na din naman kasi nito kung sino ang mahal niya. Umuwi muna ng bahay si Jax para maligo at magbihis. Ayaw niyang humarap kay Melly na amoy pawis. Bago pa siya makaalis ay saka naman pumasok ng bahay ang triplets galing eskwela. Saan ka pupunta, Papa? Tanong ni Yael. Ngumiti si Jax. Mag-aanap ng bago niyong mama. Nagkatinginan ng triplets sabay kunot ng noo sa kanya. Sino naman, Papa? Sabi ni Yael. Ang gusto sana namin ay si Tita Millie, Papa. Kasi kasundo na namin siya at mahal na mahal niya kami. Nakangiting saad ni Ray. Napangiti na lang si Jax. Pareho pala sila ng gusto ng mga anak niya. Yumuko si Jax para magpantay sila ng triplets at ginulo niya ang buhok ng mga ito. Gusto niyo ba si Tita Millie para sa akin? Ngumiti ang triplets na parang kinilig. Opo, Papa. Si Zane ang sumagot. Okay, kaya tulungan niyo akong ligawan siya. Pero kailangan muna nating magpaalam sa kanya. Tumango naman ang triplets. Makalipas ang ilang minuto ay pinagbihis niya ang mga anak niya para isama niya para puntahan si Millie sa bahay nito. Parang nakauwi na ito ngayon sa bahay nito ang babae kasi hapon na rin naman.
Samantalang si Millie ay tahimik ang hapon niya ngayon. Kakauwi lang niya galing sa office at tadtad ng katawan niya ng paperworks, kaya masama ang kanyang pakiramdam. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Millie nang marinig niya ang boses ng mga bata na nag-uusap. Pamilyar sa kanya mga yon kaya agad niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang triplets. Oh my! Hindi ko in-expect na pupunta kayo rito sa bahay. Lumapit sa kanya mga bata at nagmano. Niyakap naman niya mga ito nang sabay parang nawala bigla ang pagod sa katawan ni Millie ngayong nandito ang paborito niyang mga bata. Ay po, Tita Millie. Kumusta po? Nakangiting tanong ni Yael. Napangiti si Millie. Sobrang pagod ko sa work. Pero nang makita ko kayong tatlo, biglang naglaho. Nagkatinginan ng triplets at sabay nang ngumiti. Talaga po? Mahal ka po namin, tita. Sabi ni Zane. Mahal na mahal ko din po kayo. Niyakap ulit ni Millie ang triplets. Maya-maya lang ay nagtaka si Millie nang bumaba ng hagdan ng mga bata at pagbalik ng mga ito ay nasa likuran ng mga kamay kaya napakunot ang kanyang noo. Mas lalong mawawalang pagod mo sa mga ibibigay namin sa'yo, tita. Nakangiting sabi ni Ray. Talaga? Ano yan? Dahan-dahang pinakita ng triplets ang dala ng mga ito. Napangiti si Millie nang iabot sa kanya ni Zane ang dala nitong malaking teddy bear. Sumunod naman ay si Yael na 3 box ng chocolate at ang panghuli ay si Ray. Ang ibinigay nito ay 3 piraso ng red rose. Masaya ka po ba sa natatanggap mo, tita? Tanong ni Ray. Opo, salamat. Pakis nga si tita. Isa-isang lumapit ang mga ito sa kanya na may kasama pang pagyakap. Mabuti naman po kung ganun, sabi ni Yael. Ngumiti si Millie at kinurot ang mukha ng triplets. Anong nakain nyo na sobrang sweet nyo sa akin ngayon? Nakita niyang nagniningning ang mga mata ng 3 bata. Sorry po, tita, pero napagutusan lang po kami. Si Zane ang sumagot. Napakunot naman ang noo ni Millie. Sino? Tumingin ang triplets sa ibaba ng hagdan at sumunod din siya. Nakita niyang nakangiting si Jax na papaakyat. Napahinga ng malalim si Millie dahil tumatahip ang dibdib niya nang magkatinginan silang dalawa ni Jax. Iba talaga ang attraction ng darama niya sa lalaking ito. Sumobra pa sa feelings niya sa mga naging past relationships niya. Agad namang nagsipulasan ang mga bata at sabay na bumaba ng hagdan. Hi, Millie. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako na humarap sa'yo na may dalang ganito. Napangiti naman si Millie nang bumeso sa kanya si Jax. Napapikit pa nga siya kasi sobrang bango ng lalaki. Tapos siya ay wala pang bihis, amoy pawis pa. Salamat. Titig ng titig sa kanya si Jax at hinintay niya ang gusto nitong sabihin sa kanya. May ideya na siya pero mas gusto niyang marinig mismo sa bibig ng lalaki ang katagang gusto niyang marinig. Napansin niyang huminga ng malalim si Jax at lumapit sa kanya ng konti. Natuod naman sa kinatatayuan niya si Millie nang abutin ng lalaki ang pisngi niya. Pwede ba kitang maging girlfriend? Ay, pwede ba akong manligaw sa'yo? Napangisi si Millie. Ano ba talaga, Jax? Sumeryosong reaksyon ni Jax. Seryoso ko sa 2 binanggit ko, Millie. Kung gusto mo, manligaw muna ako sa'yo. Gagawin ko para mapatunayan ko sa'yong totoong nadarama ko. Ano bang nadarama mo? Ngumiti si Jax sa kanya na sobrang tamis. I love you, Millie. I really do. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Millie. Parang umaapaw na at gustong kumawala. Ngumiti siya kay Jax at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Sige, papayagan kitang manligaw sa akin. Ngumiti si Jax sa kanya nang kumalas ito ng yakap, sabay halik sa kanyang noo. Anytime ay pwede din siyang sumagot pero mas gusto niyang maligaw muna ito sa kanya para maranasan naman niya kung paano mag-effort ang isang lalaki sa kanya. Salamat. Yumakap ulit sa kanyang lalaki.
2 linggong nakalipas ay okay naman ang paniligaw ni Jax kay Millie. Para siyang bumalik sa pagiging teenager na sobrang kilig. Minsan nga naiiyak siya dahil pwede naman pala niyang maranasan ang mga ganitong bagay kung naghanap lang siya ng matinong lalaki umpisa pa lang. Siguro tamang sinabi nila na kailangan mo munang makilala ang mga maling tao para magdala sa'yo sa tama. Mahal na niya ng sobra si Jax at alam ng puso niya na itong kailangan niya sa buhay niya ngayon. Wala mang taong perfect sa mundo, pero si Jax ang alam niyang babagay sa kanya. Nasa opisina siya ngayon, naka-duty at naging bisita niya ang kaibigang si Lizzie. Ngiti-ngiti ito sa kanya na para bang naninibago. Nagpaputol kasi siya ng buhok at pinalagyan niya ng kulay to make her look more beautiful. What made you change like that? Nanibago ko sa'yo. Tanong ni Lizzie. Pero nakikita ni Millie na masaya ang kaibigan para sa pagbabago sa kanyang sarili. Na-inlove ako sa tamang tao, darling. Ngumiti si Lizzie at niyakap siya ng mahigpit. I'm happy for you, Millie. Kitang-kita kong mabait si Jax. Nakangiting sabi ni Lizzie. Masaya siya dahil napaka-supportive nitong kaibigan niya. Maya-maya lang ay napansin niyang ngumuso si Lizzie papunta sa pinto at lumingon naman siya. Sobrang lapad na kanyang pagngiti dahil nakatayo na pala si Jax sa nakabukas na pinto. May dala na naman itong bouquet of flower. Mauubos na yata ang sahod nito sa pabrika sa kakabili ng kung ano-ano sa kanya pero sobra niyang na-appreciate ang effort ng lalaking ito. Lumapit ito sa kanya, sabay bigay ng bulaklak at humalik sa kanyang pisngi. Ngumiti lang si Lizzie nang pansinin ito ni Jax. Magandang hapon. Naistorbo ko ba kayo? Ngumiti si Millie. Umikot lang ang mga mata ni Lizzie nang makita nitong pinunasan ni Jax ng panyo ang kanyang buong muka sabay tali ng buhok niya. Sobra-sobra na talaga akong mag-alagang lalaking ito. Parang walang kapaguran dahil may mga anak pang kailangang alagaan. Hindi naman. Hapon na. Papauwi na kami ngayon. Hindi na kayanan ni Lizzie ang sweetness ni Jax sa kanya, kaya tumayo na ito at nagpaalam na mauuna nang umuwi. Kumusta naman ang mahal ko? Napangiti si Millie. Okay lang. Ikaw, kumusta ka naman? Nagniningning ang mga mata ni Jax sa tuwa nang tumitig sa kanya. Walang pagsidla ng tuwa ko dahil sa'yo, Millie. Mahal na mahal kita. Masaya si Millie na niyakap ng mahigpit ni Jax. 2 buwan ang nakalipas habang si Jax ay tuwang-tuwa dahil kagagaling lang nilang dalawa ni Millie sa gitna ng dagat. Sakay sila ng yate at nagstay sila doon ng isang gabi. Akala niya'y gumala lang sila. Yun pala, plano nitong doon siya nito sasagutin. Kaya hindi makapaniwala si Jax na sila na ngayon ni Millie. Pero alam niyang hindi siya nananaginip lang. Totoo na talaga ito. Nasa trabaho siya ngayon para siyang nakalipad sa alapaap. Sobrang sipag na niya. Nagkaroon na siya ng big bike na ginagamit niya sa pagpasok sa trabaho. Tapos nakahanap na rin siya ng bagong bahay na hinuhulugan niya buwan-buwan. Maganda dahil concrete. Kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi masisira. Nang magkaroon sila ng 1 oras na break time ay naisipan niyang tawagan si Millie. Hindi pa umabot ng ilang minuto ay may sumagot na sa kabilang linya kaya nakangiti lang si Jax. Wala ka bang trabaho? Nasa meeting ako ngayon. Napakagat na lang si Jax, nakaistorbo pa yata siya sa nobya. Sorry. Break time ko kasi kaya naisipan kitang tawagan to check on you. Napatawa si Millie sa kabilang linya. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Okay na okay ako. Susunduin mo naman ako rito mamaya, diba? Oo naman. Thank you. Kumusta ka naman? Napangiti si Jax. Sobrang okay ako. Sige na, hintayin mo lang ako dyan mamaya. I love you. I love you too. May natanggap pa siyang matunog na halik mula kay Millie kaya sobrang ganda ng pakiramdam ni Jax. Pagkababa niya ng tawag ay nakita niya ang kaibigan na ngumiti sa kanya. Bandang hapon habang si Millie ay nagmamadaling nagligpit ng gamit sa opisina niya kasi ayaw niyang paghintayin ang kanyang nobyo sa labas ng building.
Nang mag-uwian na lahat ng kanyang empleyado, ay lumabas na rin si Millie para nando na siya pagdating ni Jax. Pero nagulat siya dahil hindi ang boyfriend niya ang kanyang nadatnan kundi si Jowar na ex-boyfriend niya. Bumaba ito ng kotse na bigay pa niya nung sila pa tapos walang kaabog-abog siyang hinawakan sa braso. Sumama ka sa akin, Millie. Mag-usap tayong dalawa. Sabi ni Jowar. Nabahala naman si Millie. Baka kasi makita siya ni Jax at magalit ito. Hoy, may boyfriend niyang hinila mo. Bitawan mo yan, bago ko pa basagin yung pagmumukha mo. Nanlalaki ang mga mata ni Millie sa narinig. Sobrang seryoso ng reaksyon ni Jax. Parang ibang tao ito ngayon sa nakikita niya. Inalis ni Millie ang kamay ni Jowar sa kanyang braso at nagpagitna sa dalawang lalaki. Baka magkainitan at mag-away pa. Talaga ba? Parang hindi kayo bagay. Napaka-cheap ng itsura mo. Sagot ni Jowar. Tumaas ang kilay ni Millie. Ayaw niya sa mga taong mapanglait. Parang gusto niyang sampalin ng kabilaan si Jowar sa sinasabi nito sa taong mahal niya. Mas cheap yung lalaki na nakipagrelasyon lang sa isang babae para gawing puhunan. Ang laki ng katawan mo pero hindi ka marunong magbanat ng buto. Nagkaroon ka nga ng magarang kotse pero hindi mo naman pinaghirapan yan. Napakagat-labi si Millie. Nakita niyang parang namutla si Jowar kasi natamaan ito sa sinasabi ni Jax. Nagtaka naman siya kung saan nalaman ng nobyo ang tungkol sa mga pinagsasabi nito. Umalis na walang paalam si Jowar, sumakay ito sa kotse at pinaharurot palayo. Nakahinga naman ng maluwag si Millie dahil akala niya ay magsusuntukan na talaga ang mga ito. Lumapit sa kanya si Jax at niyakap siya nito. Okay ka lang? Ngumiti si Jax sa kanya. Pasensya na. Uminit yung dugo ko sa gagong yun. Wala siyang karapatang hawakan ka. Napailing na lang si Millie dahil may kinuha si Jax sa ulo ng big bike nito. Nilagay sa palad saka ipinuna sa braso niya. Alcohol pala. Wala naman sigurong germs yung kamay niya. Napasimangot si Jax. Hindi ka sure. Kasi ang katauhan ng lalaking yun ay purong bakterya. Nakakatawa ka. Ngumiti naman si Jax. Pagkatapos siyang lagyan ng alcohol ay pinasuot siya nito ng helmet. Ayan, tapos na. Angkas na. Agad namang umangkas si Millie kay Jax at humawak siya sa bewang nito ng mahigpit para hindi siya mahulog. Makalipas ang 3 buwan ay sobrang okay ng naging relasyon ni Millie kay Jax. Masasabi niyang plano talaga lahat ito ng may kapal. Siguro nasa mga maling tao na napili niya sa nakaraan. Wala sila masyadong away ni Jax kasi napaka-understanding nito. Wala ding selosan na nagaganap dahil umiiwas naman sila sa ganung bagay para walang gulo. Nasa bahay niya ngayon ang triplets kasi walang pasok ang mga ito kasi holiday. Siya naman ay masama ang pakiramdam kaya hindi siya nagpunta ng opisina. Nakaharap sa kanya ang triplets na masaya at ngumingiti. Hindi niya alam kung bakit. Masaya po kami dahil may matatawag na kaming mama, Tita Millie. Nakangiting sabi ni Zane. Ngumiti si Millie. Magiging mama niyo ako forever. Walang magbabago doon kahit hindi akong nagluwal sa inyo. Niyakap naman siya ng triplets ng sobrang higpit kaya tuwang-tuwa siya. Maraming beses na ang mga ito na nagpapasalamat sa kanya dahil minahal niya ang mga ito. Una niyang minahal ang mga bata, bagong ama nila kaya sobrang lapit na ng loob niya sa triplets. Hindi pa umuwi si Jax. Hinihintay niya dahil monthsary nila ngayon. Wala din namang reply sa messages niya na nagpaalala sa kanya ng sobra. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Millie at nakita niyang si Lizzie ang tumawag. Kaya agad niya itong sinagot. Nasaan ka, Millie? Tanong ni Lizzie. Nasa bahay lang. Labas tayo? Unwind lang? Sabi ni Lizzie. Sorry, pero kasi hindi pa umuwi si Jax. Tulog na yung mga bata. Iwan mo na lang muna sa kasambahay mo. Nandyan din naman driver mo, di ba? Tura ni Lizzie. Okay, basta saglit lang to. Gumayak na si Millie. Mabuti na lang, gising pa ang mga kasambahay niya kaya iniwan niya ang mga bata sa kanila.
Nagsimula ng mainis si Millie dahil hindi naman ganito kung umuwi si Jax na sobrang gabi. Napakalamig ng gabi. Mabuti na lang, nakasuot siya ng makapal na jacket kaya hindi na siya nalamigan masyado. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho si Millie dahil hindi naman siya nagmamadali. Pagdating niya sa meeting place nila ni Lizzie, ay nagtaka siya kung bakit sumakay ito sa kotse niya at pinalitan siya sa pagmamaneho. Kaya medyo naguluhan si Millie. Inaantok ka na ba? Nakangiting tanong ni Lizzie. Hindi naman. Medyo naguguluhan lang ako. Napatawa na lang si Lizzie sa sinabi niya. Masyado ka namang excited. Di pa nga tayo nakarating sa pupuntahan natin. Sabi ni Lizzie. Tumahimik na lang si Millie pero pamilyar kasi sa kanya ang tinatahak na daan ng kotse. Maya-maya lang ay napanganga siya nang huminto ang kotse sa pantalan. Anong gagawin natin rito? Ngumiti lang si Lizzie sa kanya at naunang bumaba ng kotse para mapagbuksan siya ng pinto saka tulungang makababa. I'm happy for your relationship. Happy monthsary, darling. Enjoy! Nakangiting sabi ni Lizzie. At niyakap siya ng mahigpit ni Lizzie. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit. So nasa yate si Jax na hinihintay siya? Paano kung wala? Sobrang lapad ng pagkakangiti ni Kuya Joe sa kanya nang alalayan siya nitong makasakay sa yate. Nang nasa loob na siya, ay sinalubong siya ni Jax na may matamis na ngiti na nakatingin sa kanya. Parang kay sarap sa patusin ng lalaking ito dahil tinatakot siya. Happy monthsary, love. Inabot sa kanya ni Jax ang bouquet na dala nito, sabay halik sa kanyang labi. Napangiti naman si Millie at yumakap siya sa nobyo. Happy monthsary din. Sorry, kung napagalala kita ng sobra. Napangiwi na lang si Millie at tatampal niya ng mahinang nobyo. Nag-alala ako ng sobra. Makalipas ang ilang minuto ay inalalayan na siya ni Jax na makaupo at kumain silang dalawa. Ngiti-ngiti naman si Millie kasi iisang plato lang ang ginamit nila at sinusubuan siya ng pagkain ni Jax. Sobrang sweet nilang tingnan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpapahangin silang dalawa habang nagyayakapan sa harap ng karagatan. Nang maiwan ni Millie ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa, ay kinuha niya ito tapos pagbalik niya ay nagulat siya dahil nakaluhod na si Jax na may hawak na singsing. Will you marry me, love? Nagulat si Millie sa kanyang nakita. Yes, I will. Kusa na lang tumulo ang luha sa mga mata ni Millie nang mailagay na ni Jax sa kanyang daliri ang singsing. Wala siyang ideya na may ganito pala ngayon kaya parang nanaginip lang siya. Niyakap agad siya ni Jax ng mahigpit at nagpasalamat. Bakit ka ba naiiyak? Napilitan ka bang sumagot? Napatawa na lang si Millie. Ngumiti na lang siya nang pinunasan ni Jax ang luha niya gamit ang dulo ng damit nito. Hindi Parang hindi ako makapaniwala. Kumunot ang noo ni Jax. Bakit hindi? Doon din naman ang punta natin. Pero medyo inagahan ko lang ng konti. Salamat. Ngumiti si Jax. I love you, love. I love you too, love. Ang pag-click ng kamera ang nagpalingon sa kanilang dalawa ni Jax at nakita nilang nakangiting si Kuya. Isang buwan ang nakalipas ay naging bisita ni Millie ang kanyang daddy sa opisina at mag-isa lang itong pumunta. Agad na tumayo si Millie at nagmano sa daddy niya kahit hindi sila okay ay nanatili pa rin ang respeto niya rito. Kumusta ka na? Tanong ni Daddy Jim. Ngumiti si Millie. I'm happy, Dad. Good for you. Tama ba yung naririnig ko na ikakasal ka na? Tapos hindi ka man lang nagpasabi sa akin. Sabi ni Daddy Jim. Ngumiti ng mabait si Millie. Inilalayo mo yung loob mo sa akin tapos gusto mo habulin kita? Kailangan ko rin ng isang magulang pero nasan ka? Doon sa bago mong pamilya, sa mga anak mo. Ano ako sa'yo? Napahinga ng malalim ang daddy niya. I'm sorry, sweetheart. Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Sagot ni Daddy Jim. Dahil sa naging tawag ng ama niya sa kanya, ay bigla na lang umiyak si Millie.
Dali-dali namang lumapit sa kanyang daddy niya at niyakap siya ng sobrang higpit. I miss you, Dad. Namimiss din kita, anak. Sagot ni Daddy Jim. At alam ni Millie na sa pagkakataong ito ay nagkakaayos na silang dalawa ng daddy niya. Saka hindi siya pumayag na hindi makilala ng ama ang lalaking mahal niya. Kaya pinakilala niya ang mga ito, pati na rin ang triplets at ang bilis magkasundo ng lahat. 1 taon ang nakalipas. Pagkatapos maikasal, ni Millie at Jax ay biniyayaan sila ng babaeng anak na kumumpleto sa kanilang lumalaking pamilya. Ngayon ay nasa loob sila ng kwarto kasama si Baby Princess na binabantayan nilang dalawa ni Jax kasi ilang buwan pa lang. Ngumiti sa kanyang mister niya at niyakap siya ng sobrang higpit. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo. I love you. Sumandig si Millie sa dibdib ni Jax. Salamat sa pagmamahal palagi. I love you too. Lumapit si Jax sa kanya at siniil siya ng halik. Dahil sa pagiging close nila ulit ng daddy niya, ay sumunod na rin ang kapatid niya na nag-reach out sa kanya. Nakilala din niya ang kanyang stepmother na ubod ng bait. The world is healed.